Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Protege na napalabas noong 2021. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa Nang, Vietnam. Nakita ang isang mamamatay tao na nagngangalang Moody, sa karamihan, papasok sa isang bahay, doon ay nakita niya ang mga bangkay sa isang silid, at nagpas siyang suriin ang loob ng silid, hanggang sa siya ay nagbukas ng isang aparador, at nakita niya ang isang batang babae, na nakatutok ng baril, sa kanya. Babarilan na sana niya ito, ngunit hindi niya magawa. Dahil hindi nakakok ang baril. Pinakalma siya ni Moody, at dinala siya. Makalipas ang 30 taon, sa Bucharest, Romania. Isang kidnapping ang nangyari kay Vali, isang anak ng isang mafia leader. Nataranta ang gwardya ng bata nang humingi ang kidnapper ng 3 million euro ransom para sa bata. Sa tagpuan, hindi nahanap ng mga gwardya ang bata. Pero babae lang ang nagmamaneho ng van. Nakipagnegosasyon ng babae sa gwardya, ngunit hinanap siya ng mga gwardya, at dinala siya sa mansyon ng pinuno ng mafia. Doon, nakilala niya ang ama ni Vali, si Don Preta, ang pinuno ng mafia. Doon na niya inihanda ang pantubos. Ngunit pagkatapos ay binyantaan niya siya na sinasabi sa kanya na tatapusin niya ang kanyang mga tauhan. Gupitin ang mga ito sa maliliit na piraso at ipakain sa mga baboy. Ngunit pagkatapos ay mahinahong sinagot ng babae na naruroon siya hindi para sa pera, ngunit upang makilala siya. Mabilis din niyang tinapos ang mga tauhan niya. She then casually left the mansion, while the mafia guards were sniped by Moody from afar. Lumalabas na ang babae ay si Anna, ang maliit na batang babae na itinatag ni Moody 30 taon na ang nakakaraan sa Vietnam. Di nagtagal, huminto sila sa kakahuyan upang tanggapin ang kanilang 7 milyong euro na bayad pagkatapos matapos ang misyon, at iniwan si Vali doon na nakatali pa rin. Pagkatapos maglakbay sa buong mundo bilang mga assassin, nagpasya silang manatili sa London, kung saan binuksan ni Anna ang kanyang sariling tindahan ng libro, at ginugol ni Moody ang kanyang katandaan sa kanyang sariling mansyon. Sa ika-70 kaarawan ni Moody, binigyan siya ni Anna ng 1,958 Gibson Flying V, isang gitara na binigay na niya para hanapin. Di nagtagal, inanyayahan ni Moody si Anna sa kanyang basement, kung saan ipinakita niya kay Anna ang isang sertipiko ng gusali ng kanyang tindahan. Si Aling Moody ay binili bilang isang gantimpala, kung maaari niyang bigyan siya ng isang pabor na makahanap ng isang tao. Nag-plug siya ng flash drive sa kanyang computer, at ipinakita sa kanya ang isang dokumento tungkol kay Lucas Hayes, isang taong hinanap niya mula noong 1998 sa Paris. Siya ay anak ng isang mafia na nagngangalang Edward Hayes, na kanyang pinatay. At gusto niyang tabyusan ang kanyang mga kasalanan, sa pamamagitan ng pag-aalaga kay Lucas. Pumayag siya sa kasunduan, at nagdahilan sa pag-uwi. Kinabukasan, pinuntahan ni Anna ang kanyang matalik na kaibigan sa IT, si Benny. At hiniling sa kanya na subaybayan si Lucas. We Saturday in that sort of a mafia compliment when she heads back to her store. Siya ay may isang lalaking customer na nagngangalang Michael Rembrandt na naghahanap ng isang unang edisyon ng libro, ngunit ito ay lumiliko na ito ay isang panlilinlang lamang niya upang mapalapit kay Anna, na pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang numero at umalis sa tindahan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ay pinuntahan ni Anna si Benny sa parke, kung saan binigyan ni Benny si Anna ng flash drive na may data ni Lucas Hazen. Sa gabi, pumunta si Anna sa bahay ni Moody para ibigay sa kanya ang flash drive, ngunit sa halip nakita niyang patay na si Moody sa kanyang bathtub. At pumunta kay Benny, ngunit muli, natagpuan niya ang kanyang kaibigan na patay, sa ilalim ng labahan. Nang napagtantong may mali, agad siyang pumunta sa kanyang bookshop para mag-impake. Ngunit pagkatapos ay inatake din siya ng isang tao mula sa labas. Doon niya nilinlang ang mga ito sa paglalaro ng kamatayan, at nagawa niyang tapusin ang mga ito at nakatakas sa eksena. Kinabukasan, pumunta siya sa library para tingnan ang data na ibinigay sa kanya ni Benny. Doon, nalaman niyang dinala si Lucas sa Street Kitria Hospital, noong Hunyo ng 1999. Samantala, si Edward, ang kanyang ama, ay nilitis dahil sa pagbebenta ng mga sandatang kemikal, sa iba't ibang paksayo ng mga rebelde sa Vietnam. At siya ay patay sa isang pag-atake ng bomba sa kotse, na kilala na ginagawa ni Moody, bago nilitis si Edward para sa kanyang krimen. At naiisip ni Anna, na ang pagpatay kay Moody ay may kinalaman sa mga pangyayaring ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang subaybayan ng isang taong nagngangalang Jock Ino Folk, ang nagpatuloy sa pagpapatakbo ng negosyo ni Edward. Sa impormasyong iyon, lumipad si Anna sa Da Nang, Vietnam.
Sa umaga, nakakita ng isang club ng motorsiklo na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Billy, na nakasakay sa mga kalye ng Vietnam, kung saan bigla silang nagulat ng isang nakamotorsiklo. Si Ana ay sumakay sa kanilang entourage mula sa kabilang direksyon. Galit na sinundan at nilapitan ang nakamotorsiklo na si Ana pala na dati ring kaibigan ni Billy. Doon, binigay ni Ana kay Billy ang kanyang bisikleta, para makapag-ayos si Billy ng pagpupulong kay Jock Ino bilang kapalit. Sa gabi, nagawa nilang harangan ang sasakyan ni Jock Ino. Pumasok si Ana sa loob ng sasakyan ni Jock Ino at ibinigay ang card nito, telling him to call her, dahil marami siyang itatanong tungkol kay Edward Hayes. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Jock Ino, kung saan niyaya niya si Ana na pumunta sa kanyang opisina. Sa kanyang silid, si Ana ay sinalubong mismo ni Jock Ino, at ang kanyang abogado na nagngangalang Duque. Doon, sinabi ni Jock Ino kay Ana ang tungkol sa business journey nila ni Edward. Pagkatapos ay tinanong niya si Ana kung bakit siya interesado sa isang taong namatay 30 taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Ana na hindi ito tungkol kay Edward, ngunit tungkol sa anak, si Lucas Hayes sa halip. Nang marinig iyon, biglang lumapit si Duque kay Jock Ino, at binaril ito sa ulo. At tinanong si Ana kung sino talaga siya. Ngunit bigla niyang inatake si Duque, kinuha siya bilang hostage para makalabas, at nagtangkang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay nabangga ng isang kotse sa labas, at siya ay nakunan. Pagkatapos ay ikinulong siya ni Duque sa isang bilangguan, at tinanong siya tungkol sa kanyang mga motibo. Ngunit nagpumilit siya, at nanatiling tikom ang kanyang bibig. Kahit na lubusang pinahirapan. Hindi nagtagal, nagulat si Ana sa hitsura ni Rembrandt. Doon ay sinabi niya na sila ni Duque ay nagtatrabaho para sa iisang tao, ngunit wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng kaibigan ni Ana, at naruroon lamang upang makatiyak na natapos niya ang kanyang trabaho. Sa labas ng kulungan, sinabi niya kay Duque na itigil na ang pagpapahirap kay Ana, at babalik siya pagkatapos niyang gumaling. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pag-alis ni Rembrandt, ipinadala ni Duque ang 3 sa kanyang mga tauhan sa halip na patayin si Ana. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa niyang talunin silang lahat, at nakatakas sa bilangguan. Pagkatapos ng insidente, dumating si Rembrandt sa eksena, kung saan sinabi niyang hindi tumatakas si Ana at tiyak na babalik para sa kanila. Samantala, si Ana ay nasa bahay ni Billy, kung saan sinabi ni Ana kay Billy ang tungkol sa kanyang pagkabata. Iniligtas, at inalagaan ni Moody, hanggang sa tumanda na siya. Sa pamamagitan nito, determinado si Ana na ibalik ang kanyang kabaitan, at ipinangako sa kanyang sarili na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Moody. Kinabukasan, nagbalat kayo si Ana bilang opisyal ng gobyerno, at pumunta sa ampunan na dating kinaroroonan ni Lucas. Doon niya nakilala si Nanay Lucia, ang pinuno ng ampunan, kung saan binigyan niya si Ana Lucas ng mga file, at sinabi sa kanya na minsang umalis si Lucas sa orphanage at muling pumasok na may ibang pagkakakilanlan sa ilalim ng pangalang Christian. Pagkatapos ay dinala ni Nanay Lucia si Ana upang bisitahin si Lucas sa kanyang silid. Ngunit sinabi niya kay Ana na hindi niya ito magagawang makipag-usap sa kanya dahil siya ay bulag, bingi at pipi mula noong siya ay 6 na taong gulang. Sa kanyang pagbabalik, nakatanggap si Ana ng tawag mula kay Rembrandt na humihiling sa kanya na pumunta sa isang hapunan at sinabi niya sa kanya na maaari niyang ibigay sa kanya ang impormasyong hinahanap niya. Sa gabi, sa kanilang hapunan, itinutok ni Ana ang isang baril sa ilalim ng mesa at tinanong siya tungkol sa lahat ng kanyang nalalaman. Pero doon, itinutok din ni Rembrandt ang baril sa kanya, hanggang sa huli ay nagpasya silang hindi na ituloy ang kanilang laban sa oras na iyon. Tinutukan mo ako ng baril at saka mo ako hihiga sa kama. Mamamatay ka, para sa isang magandang gabi. Gusto talaga kitang makita ulit. Kasabay nito, naghinala si Duque kay Rembrandt dahil alam niya ang tungkol sa kanilang date. At nagpa siya na magbayad ng ilang lokal na thugs upang patayin si Rembrandt. Sa kabilang banda, nasa bahay na ni Duque si Ana para tanungin siya. Ang marahas na paraan. Hanggang sa dumating si Rembrandt sa pinangyarihan, ngunit nakita niyang nakabitin si Duque sa kanyang banyo. Patay na. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ana na nagsasabi sa kanya na nakuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Pero nandoon pa rin pala si Ana. At isang matinding away ang naganap. Ngunit, dahil sa tila sila ay nasa isa't isa, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-aaway sa kama. Sa kanyang paglalakad, palayo sa bahay ni Duquesne, biglang binaril si Ana ng isa sa mga tauhan ni Duquesne. Ngunit sa kabutihang palad, naligtas siya ng isang misteryosong lalaki, na si Moody pala. Nang makita iyon, nagulat si Ana, at agad siyang niyakap.
Habang ginagamot ang kanyang sugat, sinabi sa kanya ni Moody na peke niya ang kanyang kamatayan, pabalik sa kanyang bahay, sa pamamagitan ng pagbaril sa mukha ng kanyang taga-baril at iniwan ang kanyang Amerikana doon. Sa kabilang banda, kausap ni Rembrandt ang kanyang amo tungkol kay Anna, na siya pala ay si Edward Hayes, na buhay pa. Alam ang tungkol sa panganib na kakaharapin niya, pagkatapos ay inutusan ni Edward si Rembrandt na magtakda ng karagdagang seguridad, isinasaalang-alang na siya ay magdaraos ng isang party para sa mga mayayaman. Siyempre, nag-aalala ito kay Rembrandt, dahil gusto niya si Anna, ngunit kailangan din niyang tapusin ang kanyang trabaho. Habang nagsasalita si Edward, nagbalat kayo si Anna bilang isang waiter, at sinubukan niyang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Rembrandt, at naganap ang kaguluhan. Nakatakas si Anna sa eksena, at sinundan ni Rembrandt. Samantala si Edward naman ay sinisigurado ang sarili sa kanyang hideout. Nang pinapanood ni Edward ang mga CCTV, nagulat siya sa presensya ni Moody. Dito ipinahayag na binabayaran ni Edward si Moody upang ayusin ang isang peking pagpatay sa kanyang sarili, upang maiwasan niya ang kanyang pagkakulong. Pagkatapos ay sinabi ni Moody na nandoon siya upang tapusin ang kanyang hindi natapos na trabaho 30 taon na ang nakalilipas. Samantala sa labas, nagawa ni Rembrandt na makorner si Anna, at tinanong siya kung bakit hindi niya binaril si Edward, na pagkatapos ay sinagot ni Anna, sinabi na hindi ito ang plano mula sa unang lugar. At ito pala, na dumating si Moody na may dalang bomba, at nagplanong mamatay kasama si Edward, sa pag-asang mapatawad ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng ganoong paraan. Matapos ang pagsabog, nakatanggap si Rembrandt ng isang text mula kay Anna, na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanyang lugar. Samantala, si Wounded Anna ay kararating lang doon, sa kanyang childhood place, na nagpaalala sa kanya ng trahedya 30 taon na ang nakalilipas, kung saan ang kanyang buong pamilya ay pinatay ng mga rebelde sa kanyang harapan mismo. Ang maswerteng maliit na si Anna ay nagawang mangagaw ng baril mula sa mga rebelde, at pinatay silang lahat, hanggang sa wakas ay itinatag siya ni Moody. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang flashback, dumating si Rembrandt sa bahay ni Anna. Doon sinabi ni Anna na pagod na siya sa lahat ng mga bagay na mamamatay tao, at gusto niya ng isang mapayapang buhay. Ngunit hinding-hindi niya makakamit iyon kung umiiral pa rin si Rembrandt. Na pagkatapos ay itinutok nila ang kanilang mga baril sa isa't isa. At ang mga shot ay iginuhit. At maya-maya, nakita kong may nagbukas ng pinto sa harapan. Si Anna iyon. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.